Ang maalamat na mamamatay tao na kilala bilang Jason ay nahuli ng pamahalaan ng Estados Unidos at ikinukulong sa isang pasilidad ng pananaliksik. Dahil hindi talaga siya kayang patayin, plano ng mga siyentipiko na siya ay i-freeze gamit ang cryogenic technology. Naiilang ang isang gwardya sa nakakatakot na titig ni Jason, kaya tinatakpan niya ng kumot ang ulo nito. Samantala, nakikipagtalo si Dr. Rowan sa kanyang boss dahil napagpasyahan na sa halip na i-freeze si Jason, ipapadala siya sa isang laboratorio upang pag-aralan ang kanyang kakayahang mag-regenerate para sa mas malaking pera. Naniniwala si Rowan na masamang ideya ito dahil hahayaan lamang nitong magpatuloy si Jason sa pagpatay, ngunit binaliwala siya ng kanyang boss. Pagkatapos nito, pumasok ang mga siyentipiko at ilang sundalo sa silid kung saan naroon si Jason. Ngunit nang alisin nila ang kumot, natuklasan nilang ang katawan ng gwardya ang nakagapos sa mga tanikala. Sa sandaling iyon, lumabas si Jason mula sa kanyang pinagtataguan at walang awang pinatay ang lahat ng tao sa silid. Pinagbabaril siya ng mga sundalo, ngunit walang epekto ang mga bala. Gumamit si Jason ng iba't ibang bagay sa kanyang pagpatay, kabilang ang mga tanikala na ginamit sa kanyang pagkakakulong. Nang subukang tumakas ng punong siyentipiko, inihagis ni Jason ang isang kasangkapan upang patayin din siya. Naghihintay si Rowan sa labas at napasigaw siya ng may sundalong inihagis palabas ng pinto. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jason sa likuran niya, kaya kinuha ni Rowan ang baril ng sundalo at tumakbo papunta sa laboratorio, kung saan siya nagtago at naghintay kay Jason. Nang pumasok ito, sinipa niya ang mga kasangkapan at pinaputukan si Jason upang itulak siya papasok sa pod. Pagkatapos ay dali-dali niyang isinara at ikinulong si Jason. Ina-activate ni Rowan ang makina, ngunit habang nagsisimula ang pag-freeze, nagawa pa ring itusok ni Jason ang kanyang machete sa pinto at saksakin siya. Nagdulot ito ng butas sa makina na agad na na-detect ng pasilidad, dahilan upang ma-activate ang lockdown protocol. Bumuhos ang cryogenic fluid sa silid at nagyelo rin si Rowan. Makaraan ng 400 taon, naging isang post-apocalyptic na kaparangan ang Earth. Dahil masyado na itong marumi para tirhan, lumipat ang sangkatauhan sa isang bagong planeta na tinawag na Earth 2. Isang araw, bumisita si Dr. Lowe at ang kanyang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo sa Earth bilang bahagi ng isang field trip. Nakapasok sila sa pasilidad at binuksan ang pod kung saan natagpuan nila ang nagyelong si Jason. Natagpuan din nila si Rowan sa sahig na mukhang perpektong napanatili ang katawan. Nagpasya ang grupo na dalhin ang parehong katawan sa kanilang ship, ngunit nang subukan nilang ilipat si Jason, siya ay bumagsak at naputol ng kanyang machete ang braso ni Azrael. Mabuti na lamang at agad siyang tinurukan ng android na si KM-14 upang maibsan ang sakit pansamantala. Dinala ng grupo ang mga katawan sa gitna ng isang sandstorm at nakabalik sa shuttle, na agad na umalis at bumalik sa pangunahing ship. Inilagay si Azrael sa isang heling machine, at sa loob lamang ng ilang minuto ay muling naikabit ang kanyang braso gamit ang nanotechnology. Dinala sina Rowan at Jason sa magkahiwalay na laboratorio upang gisingin, bagamat isinailalim muna sila sa ilang pagsusuri. Nang makita ang mga scan, nagulat ang grupo sa katotohanang magagawa ni Jason na mag-isip kahit napakaliit ng kanyang utak. Habang ginagamot ng nanotechnology ang sugat na tinamo ni Rowan sa Lab 1, tinutusok naman ni Adrian si Jason sa Lab 2 upang kumuha ng sample ng kanyang utak. Nang tuluyang gumaling si Rowan, siya ay nagising at nagpanik, at nasampal niya si Lowe sa proseso. Ipinaliwanag ni Lowe ang sitwasyon at kumalma si Rowan, ngunit nabigla siya nang malaman niyang nasa hinaharap na siya. Pagkatapos nito, pumunta si Lowe sa kanyang opisina upang tawagan ang Solaris Research Station at ipinadala sa kanila ang mga file ni Rowan at Jason, umaasang kikita siya sa sitwasyon. Ang muling pagbuhay sa isang tao na na-cryonize ng 400 taon ay hindi na bago dahil magagawa na itong gawin ng lahat, kaya hindi itinuturing na kawili-wili si Rowan. Ngunit si Jason ay nananatiling kilala at kinatatakutan sa hinaharap, kaya pumayag si Lowe na ibenta siya bilang isang atraksyon. Matapos ibaba ang tawag, dumalaw ang estudyante niyang si Genese upang makipaglandian sa kanya kapalit ng magandang marka. Bumalik naman kay Adrian, inalis niya ang maskara ni Jason at napansin kung gaano kapangit at wasak ang mukha nito, kaya agad niya itong ibinalik at nagtuon ng pansin sa pag-aaral ng sample. Sa likuran niya, nagsisimulang gumalaw si Jason habang unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang katawan. Sa ibang silid, sinusubukan ni Sunerin na bigyan si KM-14 ng malaking dibdib, ngunit patuloy na nalalaglag ang mga ito.
May dalawang magkasintahan na abala sa pakikipagbakbakan sa sandaling iyon, at ang kanilang mga ungol ang tuluyang nagpagising kay Jason. Nang humarap si Adrian, wala na siya sa mesa. Bigla na lamang lumitaw si Jason sa likuran niya, hinawakan siya sa mukha, at inihagis sa kabilang panig ng silid. Sa pamamagitan ng salaming pader, sumisigaw si Adrian upang bigyan ng babala si Wayland, ngunit hindi niya ito naririnig. Pagkatapos ay kinaladkad siya ni Jason at isinawsaw ang kanyang mukha sa liquid nitrogen, nagyayelo ang kanyang ulo bago ito basagin sa mesa upang siya ay mapatay. Pagkatapos nito, kinuha ni Jason ang isang machete mula sa operating table at umalis upang maghanap ng susunod na biktima. Samantala, nagdala si Lou ng pagkain kay Rowan at nagkunwaring wala siyang alam tungkol sa kwento ni Jason, kaya ikinuwento ni Rowan sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Jason na mamatay. Pagkaraan, ipinakilala ni Lou si Rowan sa ilan sa kanyang mga estudyante, at humanga siya sa ilan sa kanilang mga eksperimento, lalo na kay KM-14. Sa sandaling iyon, dumating si Wayland na dala ang lumang machete ni Jason, at nabaliw sa takot si Rowan nang mapagtanto niyang isinama rin nila si Jason sa ship. Nanumpa si Lou na patay na si Jason, ngunit nagduda si Rowan at humingi ng patunay. Pumunta sila sa lab to at natagpuan ang bangkay ni Adrian, kaya idineklara ni Security Chief Brodsky ang lockdown sa pamamagitan ng mga speaker at inutusan ang lahat na magtago sa Lab 1. Sa isa sa mga silid, isang malisyosong magkasintahang estudyante ang naghahandang umalis, ngunit biglang lumitaw si Jason sa pintuan at agad pinatay ang lalaki, dahilan upang tumalsik ang dugo sa mukha ng sumisigaw na si Kinsa. Pagkatapos ay kinaladkad ni Jason ang lalaki palayo, kaya tumakbo si Kinsa upang salubungin ang iba at sabihin sa kanila ang nangyari. Galit na galit si Brodsky at inutusan ang kanyang mga sundalo na patayin si Jason sa sandaling makita siya. Hindi natuwa si Lou sa balitang ito at hiniling kay Brodsky na patahimikin na lamang si Jason sa pamamagitan ng paghuli, kapalit ang pera bilang suhol. Pumayag si Brodsky upang matigil si Lou sa pagsasalita, ngunit lihim niyang inutusan ang kanyang koponan na patayin pa rin si Jason. Maingat na pumasok ang sundalong si Dallas sa isang madilim na silid at bigla siyang inatake ng isang dambuhalang halimaw, na agad niyang nabaril at napatumba. Nang lumitaw ang ikalawang halimaw sa likuran niya, hindi agad nakakilos si Dallas, ngunit sa kabutihang palad ay napatay ito ni Azrael sa isang putok. Napag-alaman na naglalaro lamang pala sila sa loob ng isang video game simulation at hindi nila narinig ang anunsyo ni Brodsky. Maghahanda pa sana silang lumaban sa isa pang halimaw, ngunit biglang lumitaw si Jason at siya ang unang tumalo rito. Pagkatapos ay inatake ni Jason ang dalawa gamit ang kanyang machete, ngunit naguluhan siya nang patuloy pa rin silang nagsasalita kahit napugutan na ng ulo. Biglang sinabi ni Dallas ang game over, at biglang naglaho ang simulation, dahilan upang mapagtanto ng dalawa na totoo ang mamamatay tao. Sinunggaban ni Jason si Azrael, at pinaputukan siya ni Dallas upang mapakawalan ang kanyang kaibigan, ngunit walang epekto ang mga bala. Sinubukan ni Azrael na tumalon sa likuran ni Jason, subalit madali siyang muling hinawakan ni Jason at binali ang kanyang likod bago ihulog ang kanyang walang buhay na katawan sa sahig. Sumunod, sinunggaban niya si Dallas at ibinagsak ang mukha nito sa pader. Ilang sandali pa, natagpuan ng dalawang sundalo ang mga bangkay sa game room at ipinaalam ito sa iba, na lalo pang nababalisa sa bawat segundo. Kasabay nito, abala si Engineer Crutch sa kanyang mesa at may suot na headphone, kaya wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Bigla niyang nakita si Jason na papalapit sa kanya sa salamin, at bago pa siya makakilos, dumating sina Brodsky at ang kanyang mga sundalo at inutusan siyang magtago. Pinagbabaril nila si Jason ng paulit-ulit na winasak ang kalahati ng silid sa proseso. Nang huminto ang putukan, napagtanto nilang wala na si Jason. Matapos umalis si Crutch patungong Lab 1, naghiwa-hiwalay ang mga sundalo upang hanapin si Jason sa paniniwalang malubha na itong nasugatan. Dahil dito, nagpatuloy si Jason sa kanyang tahimik na pagpatay. Una, sinunggaban niya ang isang sundalo mula sa likuran at kinaladkad ito sa isang sulok upang baliin ang leeg. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang sundalong mag-isa at inatake ito gamit ang kanyang machete. Nagkaroon ng matinding labanan at nagawa pang makapaghampas ng ilang beses ang sundalo, ngunit madaling sinuntok ni Jason ang sundalo palabas ng riles, dahilan upang mahulog ito sa isang makina na tumusok at pumatay sa kanya. Hindi nagtagal, natagpuan ng ibang mga sundalo ang bangkay at ipinaalam ito kay Brodsky, na nag-utos sa kanila na magpatuloy.
Sumunod, sinurpresa ni Jason ang isang babae mula sa likuran at hiniwa ang kanyang lalamunan. Hindi pa siya agad namatay at natisod papunta sa isang kasamahan upang humingi ng tulong, ngunit bumagsak lamang siya at namatay. Habang nagluluksa ang kanyang kasamahan para sa kanya, biglang lumitaw si Jason at agad na nagpaputok ang sundalo. Itinulak ng mga bala si Jason papunta sa isang kawit, at pinindot ng sundalo ang isang switch upang isabit siya sa ere bago ipahayag sa radyo na siya ay nanalo. Ngunit tumalon lamang si Jason mula sa kawit at pinatay ang sundalo sa pamamagitan ng paghati sa kanyang katawan sa dalawa. Sinubukan ni Brodsky na hanapin ang mga ito at natagpuan ang huling sundalo na nakabiting patay sa kawit, ibig sabihin siya na lamang ang natitira. Tumanggi siyang sumuko at patuloy na gumalaw ng palihim hanggang sa basagin ng braso ni Jason ang isang pader at kinaladkad siya laban dito upang saksakin. Mayabang na sinabi ni Brodsky na hindi pa iyon sapat, kaya muli siyang sinaksak ni Jason upang tuluyang patayin. Sa Lab 1, napagtanto ng grupo na wala na silang proteksyon. Kinontak ni Lo ang piloto at inutusan itong gamitin ang hyperdrive upang mabilis na makarating sa Solaris Port. Bumilis nga ang takbo ng ship, ngunit biglang lumitaw si Jason sa likuran ng piloto at pinatay rin siya. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang spaceship at bumagsak mismo sa Solaris, winasak ang ilang gusali at nagdulot ng maraming pagsabog na sumisira sa sistema at sa ship. Dumaan ang ship sa mga gusali at nagpatuloy lamang sa paglipad, iniwan ang Solaris Port sa likuran. Isinaalang-alang ni Lo na subukang ibalik ang ship, ngunit nakita nila sa bintana na sumabog ang port. Nabahala ang lahat ng estudyante, kaya sinabi ni Lo na kailangan na lamang nilang maghintay ng isa pang ship upang tumulong sa kanila dahil na-activate na niya ang isang beacon. Sa sandaling iyon, may nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto at napasigaw ang lahat, dahilan upang tumigil ang pagkatok. Habang iniisip nila ang kahulugan nito, biglang sumabog si Jason papasok sa pamamagitan ng salaming pader na konektado sa kabilang lab. Nagpanik ang grupo at nagsimulang tumakbo palayo, nagtatago sa isa pang silid na isinara ni KM-14. Nanatili si Lo sa likuran at sinubukang kausapin si Jason, inaalok siya ng kasikatan at kayamanan. Natagpuan ni Jason ang kanyang orihinal na machete at agad pinatahimik si Lo. Samantala, pinag-isipan ng grupo ang kanilang mga pagpipilian at naalala ang shuttle. Nagkasundo silang maghiwalay ayon sa plano, sina Rowan, Genesia, at Kinsa ay pupunta sa shuttle upang ihanda ito, habang sina Waylander at Crutch naman ay kikilos mula sa bridge kung saan matatagpuan nila ang bangkay ng piloto. Kinailangan nilang ilipat ito at linisin ang lugar upang magamit ang control panel. Samantala, nagsimulang mangolekta sina KM-14 at Sunerin ng mahahalagang pyesa para sa ilang pagbabago at nauwi sa isang halik. Habang papunta sila sa shuttle, nakakita si Rowan ng bangkay ng isang sundalo at kinuha ang baril nito. Ilang minuto ang lumipas, nakakita siya ng isa pang katawan na tila buhay pa, kaya sinabi niya kina Genesia at Kinsa na magpatuloy habang sinusuri niya ito. Maingat na umiwas si Rowan sa patalim na nakabaon sa pader at nilapitan ang katawan, at natuklasan niyang si Brodsky pala iyon. Wala na siyang gaanong oras, ngunit nakiusap pa rin siya rito na magtiis muna dahil babalikan niya ito. Pagdating sa shuttle, humingi si Rowan ng tulong upang buhatin ang katawan ni Brodsky. Kinontak ni Genesis si Crutch upang tiyaking handa na ang shuttle at humingi ng suporta para kay Rowan. Hindi nagtagal, nakipagkita si Waylander kay Rowan, ngunit nang hanapin nila ang katawan ni Brodsky, wala na ito. Sa parehong sandali, nagulat si Crutch nang makita ang ulo ng piloto na hawak ni Jason. Nakapagbabala pa si Crutch sa iba sa pamamagitan ng radyo bago siya itinulak ni Jason sa power panel at nakuryente hanggang mamatay. Nang marinig ito, nagpanik si Kinsa at ikinandado ang pinto ng shuttle. Nakiusap sina Rowan, Genesia, at Waylander na papasukin sila, ngunit sa halip ay pinapagana niya ang shuttle nang wala sa oras. Dahil dito, bumangga ang shuttle sa ship, ikinamatay ni Kinsa at nagdulot ng mas matinding pinsala sa bahagi ng ship. Nag-iisip ang tatlo kung ano ang gagawin nang bigla silang maipit ni Jason. Bago pa siya makaatake, dumating si Sunerin sa tamang oras upang ipakita ang mga upgrade na ginawa niya kay KM-14, na ngayon ay armado at handang lumaban. Agad inihagis ni Jason ang kanyang machete patungo sa kanya, at napaluhod si KM-14 sa sakit. Lumapit si Jason upang tapusin siya, ngunit nagkukunwari lamang si KM-14 at mabilis na nagpaputok dahilan upang tumilapon siya.
Sinundan ito ni KM-40 ng isang malupit na talon at patuloy na pinaputukan, paminsan-minsang sinasabayan ng ilang sipa. Matapos barilin si Jason sa loob ng ilang minuto, gumawa pa si KM-40 ng mas malupit na galaw at lumapag sa ibabaw niya. Naghahanda na sana siyang barilin ang ulo ni Jason ngunit sinuntok siya nito palayo. Nang muntik na siyang patayin, lumitaw si Brodsky sa likuran ni Jason at ginulo siya ng sapat upang makabawi si KM-14. Gamit ang isa pang baril, muling nagpaputok si KM-14 at naputol ang braso ni Jason kasabay ng pagkabasag ng pader kaya naitulak niya si Jason papasok sa labuan. Isa pang putok ang nagpatapon kay Jason sa helling machine, na nagdulot ng isang maikling pagsabog, bago siya barilin ni KM-14 sa ulo upang tuluyang tapusin siya. Bilang huling hakbang, inihagis niya ang machete at ibinaon ito sa katawan ni Jason. Sa paniniwalang tapos na ang lahat, nagtipon ang grupo at dinala si Brodsky sa ibang silid upang gamutin siya. 80% na gumaling si Brodsky nang biglang yumanig ang ship, at napagtanto ni Waylander na nasira ng husto ang ship. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag mula sa ibang ship na nakadetect sa kanilang distress beacon at darating sa loob ng 45 minuto. Sa kasamaang palad, hindi na aabot ng 30 minuto bago sasabog ang ship, kaya nagkaroon ng pagtatalo kung ano ang gagawin. Habang tinitingnan ang mapa ng ship, napansin ni Rowan na may bahagi na hindi pa nawasak na maaaring ihiwalay mula sa pangunahing ship. Habang ang grupo ay nagpapatupad ng kanilang plano, nag-activate ang makina sa Lab 1 at nagsimulang gamutin si Jason, na nagbigay sa kanya ng pinahusay na bakal na katawan. Samantala, nagsimula ang grupo sa paglalagay ng bomba sa mga pasilyo upang ihiwalay ang nasira na bahagi ng ship. Ilang segundo lang ang ginugol nila, ngunit matapos nila ito, natagpuan nilang nakaharang sa kanilang daraanan si Jason. Nagpaputok si KM-14, ngunit bumabalik lahat ng bala sa katawan ni Jason. Sinubukan niyang hampasin ito, ngunit agad siyang pinutol ni Jason. Agad na kinuha ni Sunerin ang ulo ni KM-14 at ginamit ni Rowan bilang kalasag, kaya sinimulan siyang guluhin ni Jason. Sumugod si Waylander upang labanan siya, at habang abala si Jason sa pagbugbog sa kanya, nakatakas ang iba patungo sa buo at ligtas na bahagi ng ship. Nang makaligtas ang lahat, pinasabog ni Waylander ang mga bomba, at matagumpay na nahati ang ship sa dalawa, kahit na namatay siya sa proseso at naitulak si Jason palabas ng shockwave. Ilang sandali ang lumipas, papalapit na ang rescue vessel, ngunit bigla na lang sumuntok si Jason sa pader mula sa labas. Habang nagsisimulang pumasok ang hangin sa nabutas na pader, dali-daling humawak ang lahat, ngunit sa kasamaang palad, nahawakan ni Genesia ang isang grill na agad na lumipad. Sinubukan ni Rowan na abutin siya, at bahagya lamang magdikit ang kanilang mga daliri bago siya nadala ng hangin at namatay. Pagkatapos nito, nakarating sina Rowan, Brodsky, Sunerin, at ang ulo ni KM-14 sa ibang silid at isinara ang pinto. Sa pamamagitan ng bintana, nakita nila si Jason na muling sumuntok sa mga pader upang makapasok sa ship, kaya nagtakbuhan sila palayo. Sa kalaunan, nakarating sila sa docking port kasabay ng pagdating ng rescue vessel, ngunit hindi gumagana ang gate at hindi ma-override ni Sunerin ang system. Nagpa siya si Brodsky na mag-spacewalk upang putulin ang mga linya, kaya nagsuot siya ng suit at lumabas sa maintenance hatch. Habang naroon si Brodsky sa control panel, narinig ni Sunerin at Rowan si Jason na binasag ang pinto at papalapit sa kanila. Upang makabili ng oras, ikinonekta ni Sunerin ang ulo ni KM-14 sa computer at pina-activate ang video game simulation sa paligid ni Jason gamit ang database ng Earth para gayahin ang lugar ni Jason. Sa simula, naguguluhan si Jason, ngunit agad na inisip ni Sunerin na siya ay napansin, kaya nagdagdag siya ng isa pang panggugulo, 2 babae na nag-aalok kay Jason ng alak, at gumawa ng mapang-akit na kilos. Galit si Jason sa lahat ng iyon, kaya nang pumasok ang mga babae sa kanilang sleeping bag ng walang damit, sinunggaban ni Jason ang isa at ginamit siya upang saktan ang isa pa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay na-reset ni Brodsky ang sistema at bumukas ang gate. Gayunpaman, ang kanyang pag-aayos sa mga wire ay nagdulot din ng pagsabog sa silid na nagtapos sa simulation. Habang papalapit si Jason sa kanila, tumakbo si Rowan at Sunerin patungo sa rescue vessel, ngunit napansin ni Sunerin na nakalimutan nila ang ulo ni KM-14. Bumalik si Rowan para kunin ito at dali-daling pumunta sa bridge nang makita niyang paparating si Jason. Sinubukang sundan siya ni Jason, ngunit lumitaw si Brodsky at isinara ang gate.
hindi na makapaghintay ang rescue vessel at lumipad palayo habang nakipaglaban si Brodsky kay Jason kasabay ng pagsabog ng kalahating bahagi ng ship. Sa takot ni Naruan at Sunarin, tinaboy ng shockwave si Jason papunta sa kanila. Sa kabutihang palad, naisama rin si Brodsky sa direksyon na iyon at itinutulak siya palayo. Pagkatapos, ginamit ni Brodsky si Jason bilang kalasag habang sila ay nahulog sa atmosfera ng Earth-2, nasunog silang pareho sa proseso. Sa wakas, nakapagpahinga na si Naruan, Sunarin, at ang ulo ni KM-14, masaya na tapos na ang lahat. Sa Earth-2, may isang magkasintahan na nakakita ng shooting star na nahuhulog sa isang lawa at nagpa siya itong imbestigahan. Ang bituin pala ay ulo ni Jason, na maaaring buhay pa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.